Sa tahimik na baryo ng San Miguel, may isang mabait at masiglang matanda na kilala ng lahat, si Aling Flora. Dati, araw-araw siyang makikita sa harap ng bahay, nagwawalis ng bakuran, nag-aalaga ng mga halaman, at nakikipagkwentuhan sa mga dumadaan. Matagal din siyang nakasama ng kanyang asawa, si Mang Ricardo, na laging may bitbit na gitara at mahilig magbiro sa mga bata. Pero ngayon, si Aling Flora na lang ang madalas makitang abala sa bahay. Pumanaw na kasi si Mang Ricardo, ilang buwan na ang nakalipas. Hindi naman laging malungkot si Aling Flora. Pero minsan, kapag hapon at tumatahimik ang paligid, napapatingin siya sa lumang upuang kahoy sa harap ng bahay. Ang upuan kung saan madalas silang magkasamang umupo ni Mang Ricardo habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang tahimik na pala kapag mag-isa. Mahina niyang sabi minsan sa sarili, sabay ngiti ng kaunti. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa mga alaala. Araw-araw ginagawa pa rin ni Aling Flora ang mga nakasanayan niya. Nagtitimpla ng kape, nagdidilig ng halaman, at nag-aayos ng mga lumang larawan. Pero kahit sinusubukan niyang maging matatag, napapansin ng mga kapitbahay na medyo nangayayat siya at madalas ay nag-iisa na lang sa hapagkainan. Sa kabilang bahay, nakatira si Luisa, isang dalagang tahimik pero palangiti. Nagtatrabaho siya sa bayan at gabi na madalas umuwi. Bata pa lang siya, nakagisna na niya si Aling Flora. Tinuruan pa nga siya nito minsan kung paano magtanim ng kamatis. Kaya't espesyal sa kanya ang matanda, parang lola na rin. Tuwing dadaan siya, napapansin niya si Aling Flora sa may bintana, tahimik lang, minsan ay nakatingin sa malayo. Isang gabi, habang kumakain, napaisip si Luisa. Parang kailangan niya ng kasama, sabi niya sa sarili. O kahit konting tulong man lang, hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero alam niyang gusto niyang gumawa ng paraan. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng bahay, napansin niya ang isang lumang kahon. Malinis pa naman ito. Bigla siyang napangiti. Paano kung ito na lang gamitin ko? Bulong niya. Nilinis niya ang kahon. Nilagyan ng simpleng dekorasyon, mga bulaklak na gupit sa papel at ilang kulay na krayola. Sa ibabaw, maingat niyang isinulat sa karton, Kahon ng Kabutihan, para kay Aling Flora. Pinagmasdan niya ang sulat. Simple lang, walang dekorasyon, pero may puso. Noon pa man, hindi mayaman si Luisa. Pero naniniwala siya na hindi kailangan maging mayaman para makatulong. Ang kailangan lang ay malasakit. Pagdating sa bahay ni Aling Flora, marahang inilapag ni Luisa ang kahon sa harap ng pintuan. Iniwan niya itong may simpleng laman. Sopas na mainit, tinapay, at ilang prutas. Bago umalis, kumatok siya ng marahan. Pagbukas ng pinto, nagulat si Aling Flora. Ay Luisa, ano ito? Mahina at basag ang boses niya. Ngumiti si Luisa. Para po sa inyo, kahit konti lang po. Sana po makatulong. Hindi na siya naghintay ng sagot. Ayaw niyang mapahiya ang matanda o makadama ng obligasyon. Basta lumakad siya pa uwi. Nag-iwan siya ng kabutihan at sapat na iyon. Kinabukasan, dahan-dahang sumilip si Luisa sa bahay ni Aling Flora habang papasok siya sa trabaho. Doon niya nakita ang matanda na nakangiti ng kaunti. Hawak ang isang pirasong tinapay mula sa kahon. Hindi malaki ang ngiti, pero sapat iyon para maramdaman ni Luisa na may kaunting liwanag nang bumalik sa buhay ng matanda. Pag-uwi niya, may idinagdag siyang bagong laman sa kahon. Gulay, tubig, at isang maliit na bulaklak mula sa bakuran. Araw-araw ginagawa niya iyon. Hindi siya napapagod. Hindi rin naghihintay ng kapalit. Minsan, tahimik lang niyang inilalagay ang mga bagay sa kahon. Minsan naman ay may kasamang sulat. Magandang araw po, Aling Flora. Ingat po lagi. Isang bulaklak para sa inyo. Minsan, nakikita niya ang matanda sa bintana, tahimik na nagmamasid. Hindi sila nag-uusap ng mahaba, pero may yakap na hindi kailangan ng salita.
yakap ng presensya at malasakit. Sa umpisa, si Luisa lang ang naglalagay sa kahon, ngunit natural ang kabutihan. Parang ilaw na umaabot sa dilim. Isang hapon, nadaanan ni Mang Rudy ang kapitbahay nilang may tindahan, ang kahon. Ano ito? Kahon ng kabutihan? Bulong niya. Sumilip siya. May tinapay, sabon, at isang maliit na sulat. Para kay Aling Flora, basa niya. Napangiti siya. Aba, maganda ito ah. Kinabukasan, naglagay si Mang Rudy ng 1 kilo ng bigas. Hindi na rin siya nagsabi. Basta inilagay lang niya. Kinabukasan, may nakita si Luisa na dagdag sa kahon 1 kilong bigas. Napangiti siya. Walang pangalan, walang sulat, pero alam niyang hindi yung galing sa sarili niyang kamay. Sumunod na linggo, si Ate Mariel naman ang naglagay ng vitamins at sabon. Si Kuya Ben, naglagay ng gulay na bagong pitas mula sa bukid. Kahit ang mga bata, naglagay ng drawing na may nakasulat, "We love you, Lola Flora." Gabi-gabi, habang may mga tao pang tumatambay sa kalsada, may maririnig kang bulungan tungkol sa kahon. Uy, naglagay ka ba? Bukas ako magdadagdag. Ang saya no? Para tayong isang pamilya. Unti-unti, ang kahon ay hindi na lamang para kay Aling Flora. Nagiging simbolo na ito ng kabutihan sa buong baryo. Habang dumarami ang laman ng kahon, dumarami rin ang ngiti ni Aling Flora. Dati, madilim ang bahay niya. Ngayon may ilaw sa gabi. Dati, bihira lang lumalabas ng bakuran. Ngayon, unti-unti siyang lumalakad papunta sa silya sa ilalim ng puno. Dati, laging nakalugmok. Ngayon, nakakatagpo na ng dahilan para mabuhay muli. Isang tanghali, lumapit si Luisa. "Magandang araw po." Bati niya. Ngumiti ang matanda. "Maraming salamat, iha. Hindi ko man masabi lahat, pero salamat." Hinawakan ni Aling Flora ang kamay niya. Mainit, mabigat, pero puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi," sabi ng matanda. Ngumiti si Luisa. "Hindi niyo po kailangan bumawi, Lola." Naluha ang matanda. Sa loob ng ilang buwan, iyon ang unang beses na may tumulo muli sa mga mata niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Dahil sa kahon, nagkaroon ng bagong buhay ang baryo. Ang dating tahimik na kalsada ay biglang naging masigla. Araw-araw, may dumaraan para maglagay ng tulong sa kahon ng kabutihan sa tapat ng bahay ni Aling Flora. Bigas, gulay, tinapay, at minsan ay simpleng sulat ng pag-asa. Ang bawat laman ng kahon ay may kasamang malasakit. Si Aling Flora, na dati madalas mag-isa, ay laging may bisita na ngayon. May mga batang nag-aabot ng prutas, mga nanay na nakikitambay sa bakuran, at mga lalaking nag-aayos ng sirang upuan. Lahat ay tila may dahilan ng ngumiti. Parang bumata si Aling Flora, biro pa ni Mang Rudy. Ngunit higit pa roon, ang baryo mismo ay nagbago. Ang mga dating bihirang mag-usap ay naging magkaibigan. Ang mga dating walang pakialam ay natutong makiramay. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay sa ilalim ng malaking puno. May dalang pagkain, kape, at mga parol na nagbibigay ng banayad na liwanag. "Alam ninyo," sabi ni Mang Rudy, "dati, kapag gabi, tulog na agad ang baryo. Pero ngayon, parang may ilaw kahit madilim. Dahil sa kahon, nagising ang kabutihan sa atin." Tumango si Luisa. Nakakatuwang isipin, minsan pala, isang simpleng gawa lang ang kailangan para magbago ang lahat. Ngumiti si Ate Mariel, ang guro. "Maglagay tayo ng isa pang kahon sa harap ng barangay hall para sa kahit sinong nangangailangan." Napangiti ang lahat. Kinabukasan, sama-sama silang gumawa. Ang mga bata ay nagpinta ng mga bulaklak at puso sa kahon, habang si Luisa at Aling Flora ay nagluto ng lugaw para sa lahat ng tumulong. Sa itaas ng kahon, isinulat nila, "Kahon ng kabutihan." Para sa lahat. Simula noon, araw-araw ay may laman ng kahon. May magulang na nagiiwan ng gatas, may kabataan na naglalagay ng lapis at papel, at minsan ay may bata na naglagay ng laruan na may sulat. Para sa batang walang laruan, sana sumaya ka rin tulad ko. Nang mabasa iyon ni Aling Flora,
Napaluha siya sa tuwa. Hindi dahil sa laruan, kundi dahil sa kabutihang ipinakita ng isang musmos. Ang baryo ay tila naging isang malaking pamilya. Kapag may nagkasakit, may agad na tutulong. Kapag may okasyon, lahat ay nagdadala ng pagkain. Kapag may problema, may makikinig. Minsan, habang magkasamang nagkakape sina Luisa at Aling Flora, sabi ng matanda, "Salamat, iha. Kung hindi mo naisip ang kahon na iyan, baka hanggang ngayon, hindi ganito ang baryo." At mula noon, gabi-gabi, ang baryo ng San Miguel ay tila may kakaibang liwanag, hindi lang mula sa mga ilaw, kundi mula sa mga pusong marunong magbahagi. Lumipas ang panahon, pero ang kahon ay nanatili. Naging simbolo ng pamilya, pagkakaisa, at kabutihan. At sa bawat laman nito ay paalala sa lahat. Ang kabutihan kapag ibinahagi ay dumarami. Hindi na ito para kay Aling Flora lamang. Para na ito sa kahit sinong nangangailangan. At si Luisa, nanatili siyang simple. Hindi niya hinanap ang papuri, hindi hinanap ang kapalit. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ang isang simpleng gawa ay maaaring magbago ng mundo ng isang tao o kahit ng maraming tao. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.